Eh, kung masasabi po sa amin ng PS Bank at pinopost rin nila ang signature card ng mga kanilang depositor, ay kailangan po mag-usap po tayo. Well, hindi naman natin pinag-uusapan at this point yung signature card. I said, assuming without admitting na yung position, there is still the posting of the winners of the depositors in that bank. Maraming salamat. Ngayon, malalaman natin kung talagang mabubuksan yan. At ang sabi nga ni Justice Cuevas, it should come from the witness, not the arguments of the spokesperson. Maraming salamat po. Ay, salamat po. Salamat po. Attorney Salvador and Congressman Tanyada. Salamat po. Samantala, tunghayan naman natin ang ulat ni Zarina Lusuegro live mula sa labas ng Senado. Zarina? Hustisya ang pairalin, ito ang sigaw ng nagsama-samang puwersa ng Bantay Gloria Network, Akbayan Party List at Black and White Movement na nagsagawa ng rally dito sa labas ng Senado kaugnayan sa maanumalyang bank account si Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon sa grupo karapatan ng publiko na malaman ng katotohanan, partikular na sa unexplained wealth ng punong maestrado. Pinuna din ng grupo yung paghahain ng petisyon ng depensa sa Supreme Court na hinihiling nito na ipatigil na ang impeachment proceedings at ang pagpapasa publiko ng bank accounts ni Corona bilang ebidensya. At nais umano lamang daw nito na iiwas ang kanyang sarili sa nasabing pagdinig at dahil daw dito nahalata nila na ang depensa ay desperado na sa pagpapakita o na hindi maisa-iwalat ang mga ebidensya laban sa kanilang kliyente. Kaya naman panawagan ng grupo na sana bumaba na lamang daw sa pwesto ang punong maestrado, katulad na lamang ng ginawa ni former Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kaunay niya mahigpit naman na pagbabantay ang isinagawa ng ating mga kapulisan upang tiyakin ang seguridad dito sa labas ng Senado at maiwasan ang anumang gulo. At yan muna ang pinakahuling detalye dito sa labas ng Senado. Balik sa studio with Cathy and Mark. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. At Mark, meron naman tayong ibang set of guests kasama Ibang natin. perspective ito, Cathy. Perspective ng kabataan, Yes. ng batang historian, Xiao Chua. At batang profesor ng entrepreneurship, Sir, suki na po natin ito si Sir Carl. Magandang hapon po sa ating lahat. Sir Chow, 3 linggo na tayong nagsusumusubaybay dito. Ano kaya ang paghuhusga ng kasaysayan in the way we're conducting this impeachment trial? Well, ang mahalaga naman kasi sa susunod na henerasyon ay matuloy ito at maayos na matapos. Kasi, yun nga, tandaan natin na mayroong malaking pagbabayad na nangyari tayo sa hindi pagtatapos ng proseso ng impeachment trial nung panahon ng Pangulong Estrada. No, medyo 10 taon na nagkaroon ng parang doubt dun sa legitimacy and stuff and everything, no? Na ngayon, siguro sana maipagpatuloy ang proseso. Kasi yun nga, pag hindi tumutuloy yung proseso, laging parang mayroong konting duda at konting suspension yung mga tao. No? So maganda ito na pinipilit na ituloy, pinipilit na maisaayos, at ang napakaganda pa dito, no? Naririnig ko na sila na nagsasalita sa wikang Filipino. Malaking impact sa akin ito kasi mas naiintindihan na nung mas nakararaming tao yung mga nangyayari sa impeachment. No, sana mabawasan na yung mga calls sa mga networks na nagsasabing itigil na yung live coverage dahil hindi na namin nalalaman kung ano ba ang love life ni Piolo, di ba? Carl, ikaw naman kahapon, medyo marami tayong nalaman, no? Ito nga mga laman nitong accounts ni Chief Justice Corona. Ngayong 15th day, ano naman ang gusto mong malaman? Gusto ko po malaman kung tuloy po yung dollar accounts naman. Kasi po medyo malaki-laki po yung nakita natin dun sa bank accounts. Hindi lang po para parang to, what do you call it, it's not a witch hunt, pero para lang malaman talaga yung katotohanan. Kasi nakita naman natin yung SALN, at kung ano yung nakalagay sa SALN, tama ba na yun lang talaga yung pagmamayari niya. So, exciting po itong araw na to for all of us. Yung pagbubukas niyan on that matter, Cathy, maalala natin, Professor Xiao, na nung hindi binuksan yung second envelope, nag-react ng gano'n na lamang yung ating mga kababayan. Pero ito, hindi naman siya presidente. Hindi naman siya pwedeng i-rally para maalis sa Malacanang. Ano po? So, anong tingin mo ang possibility na kapag hindi inalaw itong dollar account, will people just take it as it is and just be objective about it? Well, ganito siguro, makikita natin na maaaring hindi sila mag-react, no, na mabilisan, no? Pero ang analysis ko dito, parang ano siya parang kung hindi siya bubuksan. Kasi ganito yun Ito na naman bumabalik tayo dun sa kaso nung EDSA nung impeachment trial. Anong nangyari nung impeachment trial ni Joseph Estrada? No? Hindi daw kasi kasali sa articles of impeachment. Itong tinatawag na Jose Velarde account, no? So hindi pinigilang hindi buksan sa teknikalidad na hindi siya kasama. Nung hindi binuksan,
di nagalit yung mga tao. Nung binuksan, Wala naman naman. naman pala, no? Oo. Ay, kay ano Mas talaga, doon, kay Jaime D. Chavez pala talaga yung account na ginamit lang yung signature ng Pangulong Estrada, no? So, ano yung ibig sabihin nito? Baka naman pwedeng mas magluwag na tayo, no? Kahit hindi kasama yan, buksan pa din para lang makita kung relevant, no? Para kahit paano kung ano man yung doubt ng tao ay mawala, no? At at ito naman kasi yung ano diyan yung kumbaga parang sana maliwanagan yung tao, no? Kasi ang problema diyan, pagka hindi pa lumabas yung mga ebidensya na yan, baka lalong mas magduda sila sa katayuan ni Chief Justice Renato Corona. No, dapat ang isang Chief Justice sa mata ng mga tao at sa mata ng mga institusyon ay dapat walang bahid. Carl, ikaw bilang kabataan, I'm not sure kung nasubaybayan mo yung impeachment ni dating Pangulong Estrada, pero I'm pretty sure you have an idea. Paano mo maikukumpara yung impeachment ni Erap dati sa impeachment ngayon ni Chief Justice Corona? High school pa lang po at ako nung kay Pangulong Erap. Ako Mas feeling ko pa mas less emotional ngayon, mas sober, mas nag-aantay. Parang hindi as quick to judge. Parang may mga taong nakatutok, may mga tao ding wala namang pakialam. Pero I think everybody is interested kung ano talaga yung katotohanan. Hindi lang as parang telenovela na dati araw-araw nakaupo kami lahat sa sala pag dating after school and after work nakatutok talaga. Ngayon it's not that, inaabangan lang kung ano yung highlights for the day. So, mapagmatsyag lang, pero Yes. hindi sila sobrang interesado. Shao, do you think this has something to do with the Chief Justice not being an elected official? Well, not really, ano. Mahalaga, una, ganito, no? Some people would like, again, bumabalik doon sa issue ng Pangulong Arroyo, some people would like President Arroyo na to face court, kung ano man ang kasalanan niya, managot siya, no? Ang kaso lang, siyempre, yung ibang tao, sa tingin nila, sagka itong si Chief Justice Corona na parang made up na yung mind niya for her. Yun yung pananaw nung ilan. Sa tingin niyo ba, talagang konektado pa rin sa pananaw ng mga kababayan natin, konektado pa rin si Chief Justice kay GMA? Meaning, sa usaping ito, kasama pa rin si former President? Sa ilang sektor, oo. No? At yung paglabas ng ebidensya, kahit sabihin na natin, kung minsan sumesemplang yung prosecution, yun lang na lumalabas tong mga bank account na ito, kahit nga ma-acquit si Chief Justice Corona, sa tingin ng iba, parang wala na nga kumbaga may shadow of doubt na, no? Pero ito rin, meron ding mga tao na nagsasabi na ano ba yan? Parang may iba pang problema ang bayan. Hindi natin dinidiscount na may mga iba-ibang opinion, no? May ibang problema ng bayan. Parang sana, yun muna ang pagtuunan ng pansin kesa dito. Para sa akin, ano man ang iyong panig, importante na magawa itong prosesong ito at matapos para may mag-mature ng kaunti ang ating demokrasya. Yung pag-mature ng demokrasya. Kat napansin namin ni Cathy, nung unang linggo, puro paghuhusga, puro emosyon ang parang nababasa natin sa Facebook and Twitter. Sinasabi nila, ikulong daw Kulong si Chief na, oo. Justice. Pero over the last how many weeks, parang nagbabago na, pinag-uusapan yung ebidensya, yung mga terms. Nakikita ba nating natututo yung ating mga kababayan, ating mga kabataan, especially dito sa proseso? Sa tingin ko po, oo. At saka doon, yung mga nakatutok na lang din ngayon, parang na-weed out na rin yung mga talagang nakikiepa lang. Ngayon yung mga medyo seryoso na talagang nanonood yung, I think, mas tumututok. At tingin ko po, dahil nga mas nabibigyan ng pagkakataon yung both sides na marinig yung kanilang panig, medyo fair si Senate President Juan Ponce Enrile sa trial, feeling ko mas interesado yung mga taong papatuloy lang yung proseso at para malabas yung katotohanan in a fair manner. Nabanggit ni Carla si Senate President Juan Ponce Enrile. Can you give us a short historical perspective kung sino siya? Kasi nakilala siya ng kabataan bilang isang senador na. At Senate President. Oo, at Senate President. Pero mahaba ang kanya naging role sa ating history. Grabe, bata pa lang si Senator Enrile, no? Dati siyang aide ni Marcos, legal aide, no? Isa siya sa mga legal assistants ni Senate President Marcos at that time, no? 1960s, no? 1965 nang naging presidente si Marcos, naging part siya ng inner circle. At tumawak ng ilang cabinet post. Medyo nakalimutan ko na nga yung iba kasi marami talaga siyang hinawakan, ano? Nag-run siya for Senate, medyo natalo siya nung 1970, no? Pero 1971, pero nung eventually nung martial law, siya yung naging administrator
administrator of martial law. No? Maraming ups and downs sa career ni Senator Enrile. So medyo hindi siya nagustuhan ng maraming tao nung siya ay naging martial law administrator. Hinangaan siya sa EDSA Revolution. Some people hated him nung siya ay senador at bumoto siya against the opening of the second envelope na nagbunsod nga ng People Power Revolt, no? So, naging parang sa buong career ni Senator, mahabang career ni Senator Enrile, parang yung tao, parang iba-iba yung pagtingin sa kanya. Pero itong sabi nga, di ba yung sinabi niya noon, the role of my lifetime is the Senate presidency. So, parang pinakatawanan niya to. At ito, dito siya magniningning, dito sa tinatawag na impeachment trial, kasi many people are saying that he was fair, at paano yun kung hindi siya yung namuno sa impeachment trial, kung hindi isang abogado? Ngayon, kitang-kita natin na nasasaayos kasi may kaalaman sa batas at may mahabang experience itong si Senator Enrile. Mahalagang kumbaga parang malapit na siya mag-retiro. At sa aking Legacy palagay, niya. legacy niya to. He Legacy. wanted to be president in 1986 nung EDSA Revolution. Pero ngayon, Nagka-issue. magagawa na niya tong role niya sa kasaysayan at siya alam ko na siya'y maaalala sa magandang pag-handle ng impeachment. Yung narinig natin siya, yung Carl, yung history, napakaganda. Kaya pero sa punto ito, Kathy, merong importanteng press briefing sa Malacanang nagaganap. In a few minutes, ipapasa natin sa Malacanang. Pero yung trust ba kay Senate President Enrile, knowing his past, knowing his relations with the martial law, sa tingin niyo po ba talagang tatapusin niyo ang career niya with the best possible ending one could have? Sa tingin ko po kasi so far so good eh. Parang yung mga, lalo na sa mga kabataan na hindi masyado familiar sa mga nagawa niya dati, ito lang po yung alam nilang nagawa ni Senator Enrile. So far so good. Ang ganda po ng daloy ng impeachment, parang patas po yung laban, walang pinapanigan. So tingin ko po it's a shining moment for Senator Enrile. Siya yung ating mga history students. Tinitingnan ba talaga yung impeachment ni Erap at hinahambing dito? Or they're thinking this as a stand-alone moment na hindi dapat ikumpara doon sa impeachment ni Erap? Well, dalawang perspective yan eh. Pwede siyang i-take na it's different. Kasi Chief Justice nga at iba yung panahon ngayon. No? Iba rin yung panahon ng Pangulong Estrada. Pero hindi maiiwas na kailangang ikumpara. Kasi may mga nangyari nung panahon ng impeachment ni Erap. And let's remember that this is botched. This failed, and this parang left a shadow of doubt in our country. No, na sana, You're saying that, natin pero are you saying we're regretting what happened after the impeachment failed? No, ang parang sinasabi natin dito, kunin natin yung aral ng kasaysayan, matuto tayo doon, at sana wag na nating ulitin. Kung ano man yung masamang nangyari doon, wag na nating ulitin dito sa impeachment trial na ito. Ibig sabihin, walang no walkouts, no mob rule, and no shortcuts. Talaga, mabrul ha? Mark, mahalaga rin na tinatalakay natin ngayon itong Article 3 which has something to do with betrayal of public trust. Para sa iyo, Carl, ano bang ibig sabihin ng betrayal of public trust? Simple lang po kasi para sa amin yung if you're in office, pag nasa public office ka, sana napagkakatiwalaan ka, hindi basta-basta yung trabaho mo. So kahit konting doubt lang na hindi ka na mapagkakatiwalaan, not just because of competence, pero morality, moral uprightness, mga ganung bagay, sana iba na lang yun nasa pwesto. Kasi kung malaki po yung impluensya mo sa maraming bagay, sa mga kaso, sa pagdaloy ng processes ng gobyerno. So sana mapagkakatiwalaan ka talaga. Maraming salamat, Carl. Samantala, Mark, merong daily press briefing. Ito, business as usual, Yeah, no? na ginaganap sa Malacanang. So we now turn you over to Marie Peña Ruiz ng Radyo ng Bayan. Marie? Thank you very much, Cathy San Gabriel. Welcome to the press briefing of President